Namuhay siya na parang pakikipagsapalaran ng buhay niya. Nilibot ang kagubatan ng kanluran. Ang buhay ko, pwede ko bang sabihin, gusto ko lang ipahayag, nagpapasalamat lang ako. Ngayon, iniimbestigahan ng mga awtoridad kung paano siya namatay. Misteryo pa rin ito. Natagpuan ang katawan niya sa hiking trail sa California. Ikwento ko sa iyo ang sinabi ng mga nagsabing natagpuan nila siya tungkol sa lagay ng kanyang katawan na nagdulot ng mga nakakabahalang tanong. Nandito tayo sa On The Case, hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige mga kaibigan, sandali lang. Marami tayong tatalakayin sa episode na ito ng On The Case. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang sabihin sa inyo ang tungkol sa app na ito. Malaki ito. Ang Upside ay nagbibigay ng cashback sa araw-araw na gastos tulad ng gasolina, grocery at takeout. I-download lang ito ng libre. Sobrang dali. Mag-claim ka ng offer sa mahigit 100,000 lokasyon, tapos magbayad gamit ang card mo. I-verify mo lang ang binili, tapos makakakuha ka ng cashback. Ginamit ko na ito. Pag nagpapagas o bumibili ng takeout, naghahanap ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lumalabas ang pera sa app at nililipat ko sa bangko ko. Ang regular na gumagamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $254 kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code at gamitin ang promo code na OTC para makuha ang dagdag na 25 sentimo na bonus sa bawat dalon sa unang tangke ng gas. Sinusundan natin ang isang kwentong may malaking twist na mahirap intindihin. Kung paano ang isang babae na mukhang malusog, tila sinusulit ang buhay, at tila may positibong epekto sa napakaraming tao, ay nauwi sa pagkamatay. Tulad ng babaeng pinag-uusapan natin sa kwentong ito mula sa California. Ang mabagal ay mahinahon, at ang mahinahon ay mabilis. Iyan na ang bago kong motto dahil sa totoo lang, paggising ko pa lang ay handa na akong sumugod agad pagkadilat ng mga mata ko. Iyan si Joanna Shields na nakikipag-usap sa kanyang mga tagasunod sa Instagram. Ang username niya ay Jojo Skates. Nung sandaling kausap niya ang mga tagasunod niya at nagpapasalamat, si Shields, taga Carlsbad, California, ay napunta na ang maraming lugar. Mahilig siya sa skateboard at tila nagtatrabaho siya sa kumpanyang gumagawa ng electric skateboard. Malaking bahagi ito ng kanyang pagkatao. Makikita sa social media niya na mahilig siya sa kalikasan at sa mga pakikipagsapalaran. Sabi niya, ginagawa niya ang makakaya niya para maging pinakamahusay na bersyon ng sarili niya. May GoFundMe para sa kanyang pamilya na nagsasabing namuhay siya ng may ningning at pagiging espontanyo. Ang kaalaman tungkol sa kanya ang lalong nagpapahirap intindihin ang kwentong ito. Gusto kong talakayin kung ano ang alam natin ngayon tungkol sa pagkamatay ni Joanna Shields. At ito ay nangyari noong ika-9 ng Abril. Ang kwentong ito ay naganap sa Big Sur, California, na talaga namang napakagandang bahagi ng bansa. Dito matatagpuan ang ilan sa mga pinakamagagandang hiking trail na makikita mo saan mga panig ng mundo. Ayon sa KSBW Television, merong isang grupo ng mga hiker na naglalakad sa tinatawag na Sykes Hot Springs sa Los Padres National Forest sa Big Sur. At doon nila natagpuan ng isang bangkay, at yon ay ang bangkay ni Joanna Shields. Ngayon, isa sa mga hiker na yon ang nagsabi sa istasyon ng telebisyon at sinipe, "Wala akong nakitang dugo, maputla siya. May mga marka siya sa paligid ng kanyang leeg." Ayaw kong sabihin, alam mo na mga marka ng pagkakasakal, pero nang itinaas ng bumbero ang jacket, nakita niyang may malaking sugat sa ulo pagtatapos ng sipi. Natagpuan ang kanyang bangkay noong Abril 9. At ang kanyang bangkay, dahil sa ilang kondisyon ng panahon at dahil na rin sa liblib na lugar kung saan siya natagpuan, ay hindi nakuha hanggang kinabukasan, ika-10 ng Abril. Kinailangan pa ng helicopter ng mga awtoridad para mailabas ang bangkay ni Joanna sa kagubatan dahil sa lokasyon niya. Ngayon, ayon sa mga hiker na nakausap ng istasyon ng telebisyon, bukod sa natagpuang bangkay, may isa pang napaka-interesanteng detalye. Sinabi rin nila na may isang tao doon na nagsabing kaibigan siya ni Joanna. Ngayon, sinabi ng mga hiker sa istasyon ng TV na itong lalaki na nagpakilalang kaibigan ni Joanna ay mukhang, ayon sa kanila, kinakabahan, parang nagulat, at ang mukha niya ay parang manhid at walang emosyon. Kaya pag narinig mo yon, siguradong makukuha ang atensyon mo at baka magdulot pa ng alarma sa uri ng kwentong kinakaharap natin dito. Ngayon, ang sinasabing kaibigan ni Joanna na kausap ng mga hiker ay nagsabi na si Joanna ay pumunta raw sa banyo. Sabi ng isang hiker, naglilinis siya ng sarili niya sa ilog bandang 10:30 ng umaga. Hinanap niya ito at nakita si Joanna na nakadapa hubad sa tubig. Wakas ng pahayag. Ayon sa mga hiker, nagbigay rin sila ng pahayag sa awtoridad.
hindi lang sa media. Alam nating kahina-hinala ang pagkamatay ni Joanna Shields ayon sa mga investigador. Pero hindi pa rin alam kung paano siya namatay. Ngayon, ayon sa ulat, sinabi ng hiker na nakasaksi sa lahat ng ito at inuulit ko sa isang banda, hindi namin alam kung dumadaan lang siya sa pinakamasamang araw ng buhay niya o sa kabilang banda. Parang may napatay siya. Kaya pumasok ako na parang, sige, maging sobrang maingat, dahan-dahanin ang lahat at siguraduhin na ligtas ang lahat. Ngayon, hindi pa sinasabi ng pulisya kung naniniwala silang pagpatay ang ikinamatay ni Joanna o resulta ito ng kriminal na gawain. Pero hindi rin nila inaalis ang anumang posibilidad sa puntong ito. Patuloy na inaalam ng mga investigador ang nangyari kay Joanna at nadagdagan pa ang mga tanong matapos ang resulta ng autopsy niya. Hindi natukoy ng investigador ang sanhi ng pagkamatay ni Joanna. Pero natukoy nila kung ano ang sanhi ng mga marka sa kanyang leeg na nabanggit ng mga hiker. Nag-aalala sila na baka dulot yon ng pagsakal sa kanya. Pero nilinaw ng otoridad na hindi ito dulot ng pagsakal o ng anumang kriminal na gawain. Ayon sa ulat, sinabi ng coroner na ang mga pinsalang yon ay tugma sa mga pinsalang dulot ng mga insekto. Pag-uusapan pa natin kung paano nakaapekto yon sa timeline ng nangyari sa babae. Lalo na ngayong alam natin na ang mga marka sa leeg niya na wala pa tayong larawan ay dahil sa mga insekto sa kagubatang ito. Ayon sa KSBW, kahina-hinala pa rin para sa mga investigador ang pagkamatay ni Joanna at hindi nila isinasantabi ang foul play. Iniintay pa rin ng otoridad ang toxicology test para malaman ang nasa sistema ni Joanna nung siya'y namatay. Ang problema, aabutin ng 6 hanggang 8 linggo bago lumabas ang resulta ayon sa ulat. Ito ang buhay ko. Ito ang ibig kong sabihin. Labis akong nagpapasalamat na buhay pa ako. At may mga pagkakataon sa buhay ko na, alam mo, muntik na akong maamatay. At yon ay hindi isang sinadyang desisyon. Ngayon, sa Instagram live na napanood natin na ipinost ni Joanna Shields, talagang tinutukan niya ang pagiging positibo at pasasalamat. Pinag-usapan din niya ang tungkol sa mga pinagdaanan niyang problema sa mental health noon. May isa pang video na nakapost sa YouTube kung saan pinag-uusapan niyang pagharap sa depresyon at anxiety at ang pakikipaglaban para makabalik sa maayos na kalagayan. Ayon sa GoFundMe para kay Joanna, siya ay tila isa siya sa hangin at sikat ng araw. Madalas dumaraan sakay ng skateboard at laging may niting nagpapatingkad sa kanyang asul na mga mata. Si Joanna ay masayahin at mapagsapalaran, nakaapekto sa buhay ng mga nasa paligid niya. Samahan kami habang tinatalakay ang kasong ito. Nakakalungkot at trahediya isipin ang pagkawala ng taong masigla at makulay. Ngunit nananatiling isang misteryo. Matt Irvine, retiradong detektiv at guro sa pagpapatupad ng batas. Laging magandang kasama ka rito sa Law and Crime. Ano ang tumatatak sa iyo sa puntong ito? Lalo na ngayon na lumabas na ang autopsy at tila hindi pa rin tiyak kung ano talaga ang nangyari kay Joanna Shields. Tulad ng sabi mo, nananatili itong malaking misteryo. At sa tingin ko, ang tumatatak sa akin ay mukhang ginagawa ng Departamento ng Sheriff na Mario ang lahat ng nararapat ayon sa tamang proseso at mahusay na trabaho ng pulisya. Na kung saan, tuwing may tinatawag tayong pagkamatay na walang sapsi, iyon ay kapag may namatay na tao. Walang kapanipaniwala at walang kinikilingang ikatong tao para tukuyin ang nangyari. Tinuturi mo itong krimen hanggat hindi napapatunayan ng ebidensya na hindi ito totoo. Kaya maingat sila at hindi basta nagdedesisyon na aksidente o natural ang nangyari hanggat di pa kumpleto ang detalye. Dahil may mga bagay kang maaring hindi mapansin pag nagmadali. Nawawala o nakokontamina ang ebidensya. Kaya mahirap nang itama ang mga pagkakamali sa bandang huli ng investigasyon. Kaya para sa akin, tama lang na maingat silang kumikilos at iniiwan nilang bukas ang tanong na ito sa ngayon. Kapag nakita mo ang autopsy result at di tiyak ang sanhi ng pagkamatay niya, pero may isang malaking lumabas ang impormasyon dahil may mga hiker na nagsabing nakita nila ang kanyang katawan at binanggit ang mga marka sa leeg. At kapag sa unang tingin ay ganyan ang dating, mag-aalala ka na baka inatake ang taong ito, na baka siya isinakal o binigti. Pero sabi ng pulis, hindi raw ganoon ang nangyari. Sabi nila, parang ganoon nga ang itsura, at hindi pa natin nakikita ang mga larawan ng mga markang ito. Hindi natin alam itsura noon, pero sabi niya, marka raw ng insekto na pwedeng kung ano-ano. May nagsabi rin na baka langgam, pero ngayon ko lang narinig yon.
Anong tingin mo sa party na yon? Yun lang, alam mo ulit, hindi natin alam kung ano talagang itsura ng mga markang yon. Kaya pwedeng makita natin yon at sabihin natin, malinaw na yun nga yun. Pero ano sa tingin mo? Sa totoo lang, hindi ako masyadong marunong tungkol sa mga langgam at insekto, lalo na sa kasong ito. Pero sigurado ako na kapag may namatay, kahit ano pa ang dahilan, sa isang bukas na kapaligiran at lalo na sa ganitong uri ng magaspang na kalikasan sa paligid ng Big Sur, karaniwan na mayroong hayop na gumagalaw o may kinalaman sa katawan. At kaya hindi na yon nakakagulat. Hindi rin nakakagulat na may taong namamatay ng aksidente o dahil sa natural na dahilan. At mukhang nakakatakot pa rin ito sa isang nakakita o dumadaan. Kaya wala namang nakakagulat doon. Iniisip ko na ang medical examiner at ang pulis ay maingat na tinitingnan ang mga labi ni BB Shields para sa anumang palatandaan ng pinsala na hindi tugma sa pagkahulog o iba pang natural na dahilan based sa mga pangyayari. Iniisip ko na maingat nilang sinusuri ang lugar kung saan siya natagpuan para malaman kung ebidensya ay napapakita na doon siya namatay o dinala lang siya roon pagkatapos mamatay. Maaring ito ay organikong material na hindi likas sa lugar o mga bakas ng paghila. Sa isang kaso kung saan maraming pagdurugo ang isang tao, kung kakaunti ang dugo sa lugar kung saan siya natagpuan, malinaw na nagpapahiwatig ito na namatay siya sa ibang lugar. Tiyak kung maingat nilang sinuri ang kanyang nakaraan. Anumang sinabi niya bago ang insidenteng ito na nagpapakita ng balaksakta ng sarili o kung may mga tao sa buhay niya na kinatatakutan o nararamdaman niyang nanganganib siya. Sa kasamaang palad, kapag may babaeng napapatay, maliban na lang kung sangkot sila sa mga gawain na naglalapit sa kanila, sa maraming mapanganib na estranjero, sa napakalaking karamihan ng mga kaso, sila ay pinapatay ng kanilang kasalukuyan o dating karelasyon. Sigurado akong kasama lahat ng iyan sa investigasyon at titingnan nila ang mga iyon. Ang kanyang mga labi. Titingnan nila ang lugar kung saan siya natagpuan. At titingnan din nila ang mga tao sa buhay niya para malaman kung may maitutulong ang alinman sa mga iyon. Para malaman nila kung ano ang nangyari rito. Kaya meron kang mga hiker na ito at nauwi sila sa pagbibigay ng panayam sa isang lokal na istasyon ng telebisyon. At doon natin nakuha, alam mo na, ang ilan sa mga impormasyon mukhang nang sulyap sa investigasyon at sa mga kasalukuyan na nangyayari. Pinag-usapan nila hindi lang ang pagkakatagpo sa katawan, kundi pati ang isang nagsabing kaibigan niya ito at nag-hiking daw silang magkasama ayon sa kanila. At itong taong ito, alam mo, mahirap dahil mula ito sa pananaw ng mga hiker na ito. Kaya parang nabubuo sa isip mo kung anong klaseng tao siya. Hindi pa natin sila nakita pero sabi nila kinakabahan ng tao. Pagkatapos, natagpuan nila ang katawan ni Joanna Shield at mukhang tumawag sila ng tulong. Bilang investigador, kapag nilapitan mo ang taong ganito, kahit kaibigan pa, posibleng nagbabackpacking lang sila at may aksidenteng nagpapaliwanag sa lahat. Hanggat hindi pa nangyayari yon, paano mo kakausapin ang taong ito para maintindihan ang totoong nangyari? Sa totoo lang, kung ako ang kakausap sa mga hiker, hindi ako nagtataka na nabigla sila sa nakita nila at iniisip nila ang lahat ng posibleng pinakamasamang senaryo na maaring mangyari. Nakakatrauma makakita ng bangkay. Ulitin ko, ang pagkamatay ng isang tao, kahit natural, ay maaring nakakatakot at mahirap masaksihan. Maaring pinupunan nila ang detalye base sa sarili nilang emosyonal na reaksyon at sa mga napapanood nilang true crime stories, pelikula, TV at iba pa. Pagdating naman sa taong maaring kasama niya nung oras na yon, ibig kong sabihin, malinaw na magiging napakahalagang pinagmumulan ng impormasyon yon sa kasong ito. Muli, kahit na namatay siya sa pinaka-aksidente at natural, malungkot na paraan, maapektuhan pa rin ng emosyonal ang taong yon, lalo na kung malapit sila sa kanya. Kaya kung kinakabahan o traumatized ang taong yon, hindi ibig sabihin na may kasalanan siya agad. Mahalaga ang anumang sabihin nila sa investigasyon. Mahalagang tandaan na ang mga tagapagpatupad ng batas, ang opisina ng sheriff dyan sa Monterey County, alam mo, tinawag nilang kahina-hinala ang pagkamatay na ito. Misteryoso ito, pero hindi pa ito tinatawag na pagpatay. Hindi natin alam kung may naganap na krimen. Hindi rin inaalis ang posibilidad na may naganap na krimen. Kaya parang nasa estado pa tayo ng paghihintay habang inaantay natin ang resulta nito. Ano ba ang proseso para makarating sa puntong bilang isang grupo? Titingnan ninyo at sasabihin, sige, aksidente lang ito.
O kaya naman ay naniniwala kayong may naganap na krimen at dun tutuon ang investigasyon. Uulitin ko, itong tatlong aspeto na napag-usapan natin. Magiging ebidensya yung kwento na sinasabi ng katawan ni Miss Shields sa mga investigador, lalo na kung may mga pinsala na hindi tugma sa aksidente o natural na dahilan. Kasama rin ang lugar kung saan siya natagpuan. Kung may palatandaan na namatay siya sa ibang lugar at dinala lang doon, tiyak na magiging kahina-hinala yon. At syempre, kakausapin din ng mga sapsi, yung mga hiker at yung taong pasensya na, yung mga hiker at yung taong kasama niya umano noong oras o malapit sa oras na nangyari ang insidente na naging sanghi ng kanyang pagkamatay. Mahalaga ang mga iyon bilang impormasyon, pati na rin ang iba pang mga tao sa buhay niya bago ang insidenteng ito. Ano mang sinabi niya sa mga tao tungkol sa plano niya sa pag-hike na ito, mga plano niya sa buhay, kung sino ang kinatatakutan niya o itinuturing niyang banta sa kanya, o kung may relasyon siya na maaring nagdulot ng panganib sa kanya. Lahat ng mga iyon ay magiging bahagi ng investigasyong ito. At muli, tama ang ginagawa nila. Ang pagkamatay na walang nakasaksi ay kahina-hinala at dapat ituring na krimen hanggang mapatunayan hindi. Isipin mo rin ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Parang mga hot spring ito pero malalim sa National Forest. Kaya kinailangan ng helicopter para kunin ang katawan niya. Na siguro ay karaniwan na sa Big Sur tuwing may hiking. Pero ang katawan niya ay natagpuan sa tubig at ang mga kondisyon sa paligid nito. Naisip ko lang, paano ka mangungulekta ng ebidensya sa isang eksenang ganun? Kung saan tiyak na nasa tubig siya, pero pati na rin yung mga elemento sa paligid niya. Well, may binabanggit kang ilang mahahalagang punto dito. Ibig kong sabihin, una sa lahat, oo, ang lugar kung saan siya natagpuan ay napakaliblib, napakabato at mahirap puntahan. Parang tinitingnan mo yung trail na malapit siya at may mga paalala. Para sa mga hiker na ito ay napakahirap, napakatarik at napakabato. Kaya ito ay isa sa mga lugar na madaling madulas o maaksidente na pwedeng magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Kaya sa ilang paraan, mas lumalapit ito sa natural o aksidenteng paliwanag. Pero pagdating sa pag-iimbestiga sa lugar, mahirap talaga magtrabaho kapag may tubig dahil nasisira nito ang mga ebidensya. Maaari nitong alisin ang mga bagay. May mga bagay sa tubig na dumidikit. Kaya mahirap talagang magtrabaho sa ganitong sitwasyon. Pero may mga tao na ginugugol ang buong karera nila para maging eksperto sa ganitong larangan. Dapat pa rin itong maging isang lugar na maaari pang imbestigahan. Ano ang ibig sabihin nito sa'yo na ang resulta ng autopsy ay hindi tiyak pagdating sa pagtukoy ng sanhi ng kamatayan? Magandang tanong, hindi ko pa ito nakita kaya hindi ko alam ang detalye pero inaasahan ko. Ang ipinapahiwatig niyan ay walang malinaw na palatandaan pagdating sa mga pinsalang natamo ng katawan niya na nagpapakita ng anumang uri ng marahas na gawain laban sa kanya. Ibig sabihin kung meron siyang, alam mo na, sabihin nating pinsala sa ulo, maring dulot yon ng iba't ibang bagay, maring aksidente o sinadya. At kung yan ang ipinapakita ng katawan niya sa atin sa puntong ito, hindi pa rin nito talaga sinasagot ang tanong kung paano o anong paraan nagkaroon ng ganoong pinsala. Alam ko ring iniintay pa nila ang resulta ng toxicology test. At alam mo, sa tingin ko, alam ng lahat ng nanonood nito na ang toxicology test ay magpapakita kung ano ang posibleng nasa katawan niya nung mga oras na yon. Pero gaano kaya kalaki ang posibilidad na manggagaling ang sagot sa sanhi ng kamatayan mula sa toxicology test kumpara sa autopsy na hindi naman ito natukoy? Napakagandang tanong yan. Alam mo, mahirap talagang sabihin. Hindi ko alam kung anong klaseng mga substansya ang maaring nandoon sa kanya. Na pusang loob niyang iniinom ng regular. Wala akong alam tungkol sa kanyang pamumuhay, alam mo, kung anong gamot o iba pang bagay na tinitake niya. Kung nag-hiking ka sa liblib at mabatong lugar, may ilang substansya, legal man o illegal, na pwedeng magdulot ng pagkalito, dehydration, at sobrang init ng katawan, mga mapanganib para sa sinumang nasa ganoong kagubatan. Kaya maaring may mga sagot doon. Pero dahil wala tayong alam tungkol sa kanyang buhay at kung anong mga gamot o substansya ang maaring iniinom niya, mahirap talagang sabihin kung gaano ka-informatibo ang magiging resulta ng toxicology. Meron ding ilang mga substansya na mabilis nawawala sa katawan, may ilan na natatagpuan sa buhok, iba naman sa dugo,
at iba pa sa mga tissue. Kaya mahirap malaman kung ano ang kanilang itetest at kung anong impormasyon ang maaari pang makuha nila. Oo, kasi kung babalikan natin kung saan natagpuan ang katawan niya, yung lugar na yon ay mabato at mahirap daanan. Lalo na kung siya ay nasa tubig. Maisip mo kung gaano kahirap. Alam mo yon, yung ebidensya, kahit nga yata natagpuan ng katawan niya nung Abril siyam. At hindi nila agad nakuha, alam mo yon, mailabas mula sa gubat hanggang ika-10 dahil sa matinding lagay ng panahon. Ano kaya magiging epekto noon? Alam kong 6 hanggang 8 linggo ang toxicology test. Alam ko ring sa ilang bahagi ng bansa, posibleng may delay at matagalan ng pagkuha ng resulta. Abang naghihintay ka, tulad sa isang kaso, at alam kong kakaiba itong kasong ito, pero habang hinihintay mo ang mga resulta na bumalik at mayroon ka ng autopsy na hindi tiyak ang resulta, bilang isang investigador sa kasong ito, ano ang ginagawa mo sa pagitan ng paghihintay na yon? May magagawa ka ba talaga, alam mo yon, hanggang sa bumalik ang ulat? Ito ang panahon kung kailan magiging napakahalaga ng mga panayam sa mga saksi. Napag-usapan natin ang mga hiker na nakakita sa kanya at ang posibleng kasama niya noong o malapit sa oras ng kanyang pagkamatay. Pero dapat nilang kausapin ang mga tao sa buhay niya para malaman kung may mahina bang tao o anumang dahilan kung bakit may gustong manakit sa kanya. At muli, sa kasamaang palad, sa maraming kaso ng mga babae, kadalasan ay karelasyon o dating karelasyon ang sangkot. Maliban na lang kung sangkot siya sa isang uri ng aktibidad naglalapit sa kanya sa mga mapanganib na tao. Sa tingin ko, walang palatandaan sa publiko na bahagi iyon ng buhay niya. Pero oo, ang mga panayam sa mga saksi, pamilya, kaibigan, kakilala, mga partner, dating mga partner, lahat ng yang ay maaring ginagawa na ngayon habang hinihintay nila ang resulta ng toxicology. Makikita natin ang susunod na mangyayari. Nakakalungkot isipin ang pagkawala ng buhay. Pero misteryo rin talaga ang nangyayari sa Big Sur. Sana magkaroon ng sagot, lalo na para sa pamilya at kaibigan ng dalagang ito. Matt Irvine, law enforcement instructor, retiradong detektive. Laging maganda na kasama ka namin dito sa Law and Crime. Tinutulungan kaming himayin ang mga kasong ito. Pinahahalagahan namin ito. Salamat, Chris. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at mapapanood din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.